Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng FPJ's Batang Quiapo, nadiskubre nga nitong si Camille na ikakasal na sa ibang babae ang pinakamamahal niyang si David. Isa pang ang pinagtataka nitong si Camille kung bakit pangalan ng kapatid niyang si Tanggol ang gamit nitong si David. Samantalang picture naman ni David ang nakalagay sa invitation card. Dito nga ay agad gumayak itong si Camille, papunta nga sa simbahan na nakalagay sa invitation. Hindi na nga mapakali itong si David dahil ito na nga ang araw ng pinakahihintay niya, ang makasal sa babaeng mag-aahon sa kanya sa kahirapan. Walang iba nga kundi itong si Senyorita Catherine. Walang kamalay-malay nga itong si David na magkakaaberya ang kasal na pinapangarap niya. Dahil inutusan na nga nitong si Ramon, si Bullet, para hanapin itong si Marites. Ang gusto kasi nitong si Ramon ay kumpleto silang magulang sa espesyal na araw ng pekeng anak niyang si David. Napaamin kasi nitong si Ramon si Olga kung saan matatagpuan itong si Marites. Bago nga yun ay nagbabala na nga itong si Olga na baka malaman ng asawang pulis ni Marites ang pinaplano nitong si Ramon. Tiyak na malaking gulo nga daw ang mangyayari. Dito nga ay walang pakialam itong si Ramon. Ang mahalaga kay Ramon ay makadalo si Marites sa araw ng anak nila, na pekeng anak ni Ramon. Una na ngang sumulpot sa kasal nito. Nang mayabang na si David si Camille, nasambit nga ni Camille ang pangalang David. Kaya agad ngang lumingon itong si Ramon. Naalala ni Ramon ang huling salitang binitawan ng yumaong tauhan niya na si Severano. Gulat na gulat si David sa biglaang pagdating ni Camille. Kaya gumawa ng paraan si David para mapalayas itong si Camille. Dinala ni David si Camille sa lugar kung saan walang makakakita sa gagawin niya kay Camille. Sinuntok ni David ang tiyan ni Camille. Halos mamatay-matay na si Camille sa ginawa ni David sa kanya. Handa ngang patayin ni David ang magiging anak nila ni Camille, kapalit ng kayamanang inaasam-asam ni David. Kahit hirap na si Camille, ay pinilit pa din itong bumangon para masabi sa lahat ang buong katotohanan tungkol sa pagkatao nitong si David. Sa hindi inaasahan nga ay nakatayo itong si Camille. Nakabalik si Camille sa harap ng simbahan, pero huli na nga ang lahat. Sinarado na ang pinto ng simbahan. Iyak ng iyak si Camille. Nalaglag si Camille sa hagdan ng simbahan. Duguan si Camille. Nanganib ang buhay ng anak nila ni David dahil sa kagagawa ni David. Dahil sa pagiging makasarili at ambisyoso nitong si David, nawala ng malay si Camille. Mabuti na nga lang at lumabas itong si Olga. Pinaligpit ni Olga si Camille sa mga tauhan nito dahil mabubuking silang dalawa ni David. Sa loob ng simbahan, nag-aantay naman si Ramon sa pagdating ni Bullet. Nagbabaka sakali na kasama na ni Bullet ang nanay ni David na si Marites dahil mas magiging maganda ang kasal ni David kung magkasama silang dalawa na magulang. Ganon din nga itong si Catherine, nag-aabang na may isang taong magliligtas sa kanya para hindi tuluyan na maikasal sa mayabang na si David. Napalingon si Catherine sa likod. Nag-aantay na iligtas siya sa kamay ni David, sa taong hindi naman niya mahal. Sa kabilang banda, sinugal nila Tanggol ang diamante
na nakuha nila sa grupo nila Don Facundo. Ginawa ng paraan ni Tanggol para lumago ang pera nilang magkaibigan. Dinaan nila sa pandaraya ang paglaban. Nakalaban nila ang bagong isang magandang babae. Tinaya ng babae ang sports car nito. Agad din namang makamkam nila Tanggol ang lahat ng pera, pati na din ang magarang kotse ng magandang babae. Nag-umpisa na nga ang pagyaman ng grupo nila Tanggol dahil sa pandaraya nila. Tuwang-tuwa sila dahil hindi na sila maghihirap pa. Naisip ni Tanggol na itago muna kila Primo ang yaman na meron sila ngayon dahil paniguradong hindi magugustuhan nila Primo ang ginawa nitong si Tanggol dahil nilagay na naman ni Tanggol sa peligro ang buhay nilang lahat. Dahil paniguradong hindi titigil si Don Facundo hanggat hindi maibalik sa kanya ang Star of Venus na winala ni Madonna. Ito na nga ang unang sakay nila Tanggol sa kotseng na panalunan nila sa pagsusugal. Manghang-mangha pa din sila enteng sa discarding na isip ni Tanggol. Sa wakas ay mayaman na sila. Magagawa na nila lahat ng gusto nilang gawin dahil naging tiba-tiba na sila. Nagpunta nga sila Tanggol sa hideout nila Primo pero wala na silang naabutan doon. Wala na ang grupo nila Primo. Napansin ni Tanggol na may mga bala ng baril. Mayroon din mga namatay. Dito na nga lumakas ang kutob ni Tanggol na may nangyaring masama sa grupo nila Primo. Habang sila ay nagpapakasasa sa pera at mga panalo nila. Hinanap ni Tanggol sila Primo, ni hindi nga nagawang tulungan nila Tanggol sila Primo dahil naging busy sila sa pagkamkam ng mga kayamanan ng mga kalaban nila sa sugalan dahil sa mga pangarap nilang yumaman. Samantala, si Bullet naman na tauhan nitong si Ramon, maingat na pinuntahan sa Quiapo itong si Marites para imbitahang sumama sa kasal ni David, na ang pag-aakala nitong si Ramon ay ang anak niyang si Tanggol. Hinagilap ni Bullet ang buong Quiapo para lang makita itong si Marites dahil sa utos nitong si Ramon. Napagtanungan nga nitong si Bullet itong si Roda. Nagtataka naman si Roda kung bakit hinahanap ng lalaki itong si Marites. Hindi tinuro ni Roda ang kaibigang si Marites. Nagkunwaring walang alam si Roda dahil diskumpiyado nga itong si Roda sa itsura nitong si Bullet. Natatakot si Roda na baka mawala na naman si Marites at mapalayas na naman siya ni Jumper na Lena. Umalis si Bullet. Tinawagan ni Bullet si Ramon na hindi niya makita itong si Marites. Nadismaya si Ramon. Hindi na makikita ni Marites ang kasal ng sinungaling niyang anak na si David. Ano kaya ang mangyayari kay Camille? Matutuloy kaya ang kasal ni David at Catherine? May plano kaya si Don Facundo para iligtas ang apo niya? Madami-dami pa tayong aabangan. Kaya huwag kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.